O si Raymart, 30 taong gulang at taga Taytay Rizal. Sa ngayon ay nagtitinda na ako ng tela sa palengke. Pero gusto kong ibahagi ang isa sa mga hindi ko makakalimutang karanasan noong ako'y mas bata pa. Taong 2013 noon, 18 anyos lang ako at iyon ang panahon ng unang beses kong pumasok sa trabaho. Nakapasok ako bilang service crew sa isang kilalang fast food chain sa bayan namin. Sa totoo lang, bala ko talaga mag-working student noon. Gusto kong pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho para matulungan ng pamilya ko kahit papano. Pero hindi rin naging sapat ang kinikita ko noon para masuportahan ang parehong gastusin sa bahay at tuition. Kaya pansamantala kong isinantabi ang pag-aaral. Kitchen crew ako at mahirap sa simula. Yung init ng kusina, bilis ng kilos, at pressure mula sa mga order. Natutunan ko ring mahalin ang trabaho ko nung tumagal. Magaan ang pakikitungo ng mga kasamahan ko at may mga araw na kahit pagod, sulit naman kapag sabay-sabay kami kumakain pagkatapos ng shift. Palagi ako naka-assign sa opening shift noon, ang alas 5 ng umaga. Kailangan nandun na kami. Habang naglilinis at hinahanda ang kitchen para sa araw-araw na operasyon, madalas ako makarinig ng mga kwento ng mga mas nauna pa sa akin. Kwento raw nila may nagpaparamdam sa likod ng store, sa may malaking pintuan, sa tambakan ng basura. Pero ako, hindi ko lang ito pinapansin. Para sa akin, kwento lang yon, panakot sa mga bata o sa mga baguhan. Hanggang isang araw, inilagay ako sa closing shift. Ibang klaseng pagod na ramdaman ko noon. Gabi na, lahat ng crew ay busy sa paglilinis at paghahanda ng store para sa susunod na araw. Ako ang na-assign sa back area, yung hallway na pinagkwekwentuhan ng mga nauna kong katrabaho. Doon ako inassign. Ito rin ang daanan ng mga bagong dating na stock at may malaking pintuan sa dulo kung saan dinadala ang mga basura. Mga bandang alas 10 na ng gabi, habang ako'y nagmamap ng sahig ng hallway, bigla ako nakarinig ng isang mahina pero malinaw na pagsitsit galing sa direksyon ng pintuan sa dulo. Psst! Sa una, iniisip ko na si Mark lang yun, isa sa mga kaibigan ko sa trabaho na mahilig magbiro. Kaya agad doon lumakad papunta sa pinto. Tinawag ko pa siya. Mark, ikaw ba yan? Pero walang tao. Nagkibit balikat na lang ako at bumalik sa kitchen. Pero pagbalik ko, sinalubong agad ako ni Romer, isa sa mga senior crew. Galit na galit siya. Raymart, bakit pinatay yung switch ng fryer? Nililinis ko pa yon. Nagulat ako. Kuya Romer, hindi ako yun. Kakabalik ko lang, nasa likod ako kanina. Hindi siya naniwala agad, pero pinuntahan pa rin niya ang switch panel sa likod para i-on ulit. Ilang minuto lang ang lumipas, bigla na namang namatay ang fryer. Lahat kami nang patigil dahil walang pumunta na sa switch panel sa likod at sigurado kaming walang tao ron. Doon ako nagsimulang kabahan. Kaya kwento ko na rin sa kanila yung narinig kong pagsitsit nung araw na yon. Tahimik ang lahat. Ilan sa kanila nagsimulang mag-ayos ng gamit. Parang kaming mga batang gustong sabay-sabay lumabas. Tawa-tawa, pero halatang pilit yung mga ngiti. Nang natapos na ang lahat sa gawain, isa-isa na nag-alisa ng mga crew. Ako ang huling natira sa kitchen dahil kailangan kong ihakot yung cleaning materials pabalik sa storage. Habang naglalakad ako, narinig ko na naman ang pamilyar na tunog. Tsk!
Pero ngayon mas malapit na. Para bang galing mismo sa likod ko. Hindi ko na tinignan pa. Mabilis ako lumakad, halos tumatakbo palabas ng kusina. Wala akong sinabi kahit kanino nung gabing yun. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na lang siya basta kwento-kwento ng mga naririnig ko noon. Simula noon tuwing closing shift ako, mas alerto na ako. Lagi ako may kasama, hindi na ako nagpupunta mag-isa sa likod. Lalo na dun sa hallway na yon. At tuwing may bagong crew nagtatanong kung totoo ba ang mga kwentong multo sa store, iningitan ko na lang pero sa loob-loob ko, alam kong totoo. Kaya ngayon, kahit taon na lumipas, hindi ko pa rin makalimutan ng gabing yun. Iba talaga pag ikaw mismo ang nakaranas. May mga bahay sa probinsya na hindi na dapat minabalikan. Hindi dahil sa sira na sila, kundi dahil sa may mga naiwang alaala ang mga pader nito. At yung iba ay may mga nilalang na hindi pa rin makaalis. At ang kwentong ito ay tungkol sa bahay na yon. Noong 1998, lumipat si Ate Liza at pamilya niya sa lumang bahay ng kanilang lola sa probinsya ng Quezon. Ang bahay na iyon ay gawa sa kahoy at bato. 2 palapag, malawak ang bakuran, at tahimik ang paligid. Ideal sana para sa mga bagong simula. Pero may isang parte ng bahay ang iniiwasan ng lahat. Ito ay ang silong. Isang bukas na espasyo sa ilalim ng bahay na gawa sa batong luma at amoy lupa at alikabok. Pero ang pinakakaiba, may bintana ang mismong loob ng silong na ito. Hindi ito bintana palabas. Wala itong katapat, wala ding daan, walang liwanag, at kahit anong gawin nila, laging may ilaw na nanggagaling mula roon tuwing gabi. Isang gabi, nagising si Ate Liza sa tunog na tila paa ng hayop sa sahig. Akala niya, isang pusa. Pero pagtingin niya, wala. Lumabas siya ng kwarto, dumaan sa kusina, at doon niya nakita mula sa siwang ng pinto papuntang silong, may liwanag sa loob. Lumapit siya. Sumilip sa bintana ng silong, at sa loob ito, may isang matandang lalaki. Sunog ang balat nito. Itim ang mata, duguan ang bibig, at nakangiti ito sa kanya. Hindi siya makagalaw. Pero ang mas malala, may malamig na kamay na humawak sa kanyang paa. Mula sa ilalim, mula ito sa lupa. Napasigaw siya. Nagising ang asawa at anak niya. Agad silang bumaba. Pero pagdating nila sa silong, wala na ang ilaw. Wala na rin ang matanda. Pero may naiwan. Mga bakas ng putik sa sahig, papunta sa kwarto nila. Kinabukasan, dinala nila ang kwento sa isang matandang albularyo. Doon nila nalaman ang kasaysayan ng bahay. Noong panahon ng giyera, ang ilalim daw ng bahay ay ginawang kulungan ng mga sundalong Hapon. Doon ikinukulong, pinapahirapan at sinusunog ang maraming Pilipino. At ang bintanang iyon, sabi ng albularyo, hindi siya basta-bastang bintana. Isa raw itong daan ng mga kaluluwang hindi matahimik. At nang pinakita kay Ate Liza ang isang larawan, isa sa mga sundalong Hapon ang binitay at sinunog ng buhay sa mismong lugar na iyon. Ipinasimento nila ang bintana, sinarado, pinakandado ang silong, at lumipas ang ilang linggo,
ito ay naging tahimik. Hanggang isang madaling araw, habang nagkakape si Ate Lisa sa kusina, may kumatok. May kumakatok mula sa ilalim. Lumapit siya. At mula sa trapdoor ng silong, may liwanag muli. Parang sinisikap nitong lumabas. At mula sa ilalim, isang boses ang bumulong sa kanya. Hindi niyo ako kayang isara. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang bahay. Wala nang tumira. Pinabayaan na lang. Pero tuwing gabi, kapag tahimik na ang paligid, may liwanag pa rin mula sa ilalim ng bahay. At kung susubukan mong sumilip, minsan may mata na sumisilip din sa iyo. Ang bintana sa silong ay bukas pa rin at naghihintay ng susunod na titira. Sa totoo lang, ayaw ko talagang ibahagi ang kwento na ito sa tuwing naalala ko ang karanasan para bang isang bangungot o trauma na nagpapataas ng balahibo ko sa ulo. Pero gusto ka rin naman marinig ito na ninanarrate ng iba. Bago tayo magsimula, ako nga pala si Romeo, isang sous chef sa isang 5-star hotel sa kasalukuyan. Pero ang ibabahagi ko ay isang karanasan nangyari noong OJT pa lamang ako sa isang Chinese restaurant noong 2010. Ako noon ay 18 years old sa pagkakatanda ko. Agad akong naghanap ng pwedeng internship para magkaroon na rin ng experience para sa mas madaling paghahanap ng trabaho pagkatapos ko makagraduate. Culinary pala ang kurso ko. Ito ay 2 taon. Ang mga kaklase ko ay nag-OJT sa ibang bansa habang ako ay mas pinili ko dito sa Pinas dahil sa kakapusan ng pera. Nagdesisyon na ako maghanap ng isang lugar na pwedeng pag-OJT-han na mas malapit sa aming bahay. At sa kabutihang palad, nakahanap ako ng isang Chinese restaurant. Para bang naka-jackpot ako dahil ito ay isang sakay lang mula sa aming bahay. Tinanggap nila ako bilang assistant chef at ang gagawin ko lang ay bunuin ng 6 hanggang 8 buwan na OJT. Natuwa ako kasi mabilis lang ang proseso na gusto nila. Usually kasi maabot ng 1 taon ng pag-OJT or internship. Dito ay 6 hanggang 8 buwan lang ang internship. Libre pagkain at may allowance pa na 2,000 kada linggo. Napakalaking tulong nito sa akin dahil kadalasan wala namang bayad ang OJT. Ang manager namin ay Pinoy din, habang ang boss at may-ari ng restaurant ay isang Chinese naman. Naging tropa ko pala ang manager dahil nagtapos siya sa eskwelahang pinapasukan ko rin noon. Hindi ko na lang babanggitin ang aming eskwelahan dahil hindi naman mahalaga iyon. Siya na rin ang nag-guide sa akin kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Tawagin na lang natin sa pangalan na Renz ang aming manager. Sa araw na yun ay dapat training ko na pero sabi niya ipagpabukas ko na lang. Agad niya naman akong binilinan na wag pupunta sa dulong bahagi at tabi ng stockroom na may malaking bakal na pinto. At nagsabi si Renz na miski nga ako hindi ako pinayagang pumunta doon. Wala lang yun sa akin, hindi na mahirap sundin. Sa una, hindi naman part ng trabaho ko yun Ang mahalaga lang sa akin noon ay matapos ang OJT ko ng maayos. Sobrang dali lang ng trabaho ko. Una, laging sine-check ang inventaryo. Ito ang bilin sa amin ng head chef, isang Chinese din, na tawagan na lang nating Chef Hao Yu. Madalang niya akong utusan maghiwa, pero minsan tinuturuan din niya ako. Karaniwan, ang ginagawa ko lang ay maglinis ng kalat, magbalat ng gulay na kailangan balatan, at maghanda ng mga sangkap. Ito ay paulit-ulit na routine. Mabait si Chef Hao Yu. Halos wala siyang pinapagawa sa akin. Maliban lang na siguraduhin maayos ang inventaryo. Marunong din siya mag-Tagalog at English, kaya hindi kami nahihirapan magkaintindihan. Minsan pinapasikaso niya rin sa akin ang mga leftover. Sa bandang pastry naman ay may ibang nakatoka
6 lang kami sa kitchen. At ang isa sa mga ito ay si Jerome na nag-OJT rin. Siya ang palagi kong kasama tuwing break. Madalas din kami tumambay sa labas ng restaurant. At dahil sa kanya, natutunan ko ring manigarilyo. Pero hindi naman siya naging masamang impluensya sa akin. Gusto ko lang talaga magkaroon ng bisyo. Si Jerome ang nakatoka sa pastry at stocks. Sobrang close kami pati rin ng aming manager. Sa kadahilanang kami-kami lang naman na magkakasama tuwing lunch break. Kapag pala nagda-lunch kami dito ay pwedeng sabay-sabay. By the way, ang pasok pala namin nagsisimula ng 10 o'clock ng umaga at natatapos ito ng alas 8 o alas 9 ng gabi. Para sa akin napakabilis na ng oras na yon. Nagda-lunch pala kami around 2 or 3 at sa mga oras na yon ay hindi pa ganong karami ang tao. Nagdadagsaan naman ang aming mga customer tuwing alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Nagsimula pala ang bangungot na aking naranasan. Siguro ay mag-4 na buwan na rin ako nag-OJT sa restaurant. At dito ay nag-text ang aking head chef na si How You na pumasok daw ako ng maaga para i-check ang karne sa stockroom at ang aming mga kinakailangan. Siguro dahil bago pa lang ako noon, excited akong pumasok na maaga. Sa pagdating ko, siguro, mga 8:30 na ng umaga. Sa likod pala ang daanan ng kitchen at sinabi ni Chef How You kung saan ko makakita ang susi. Pagdating ko doon, agad ko naman nahanap ang susi. At agad ko naman binuksan ang pintuan mula sa likuran. Pagpasok ay sobrang dilim kaya binuksan ko lahat ng ilaw. Pero bago pa man ako magbukas ng ilaw, may narinig akong isang kalansing parang tunog ng kadena. Isip ko na lang natunog ito mula sa itaas. O baka sa di kalayuan. Kaya hindi ko na lang ito pinansin. Sa pagbukas ko ng ilaw, agad akong dumiretso sa locker para magpalit ng damit. Nang makapagpalit ako, agad akong tumungo sa stockroom para bilangin ang mga karne na ililista. Habang ginagawa ko iyon, napansin ko ang isang ref na may maliit na kandado. Naisip ko baka nandun din ang ibang karne na kailangan bilangin. Sakto naman, may nakita akong maliit na susi at sinubukan ko ito kung bubukas. Agad ko naman natanggal ang kandado at kadena nito. Laking gulat ko nang makita ang loob ng ref dahil sa mga bagay na nakabalot ng foil na bandang chiller at sa itaas ay mga karne na hindi ko mawari kung ano yon. Akala ko noon ay parang karne lang ng baka o baboy ramo dahil napapalibutan ito ng itim na buhok at medyo kakaiba ang kulay. Pero hindi ko naman pinansin yon. Habang sinusuri ko ang mga bagay na naka-foil at balak kong kunin ito at tignan, nang biglang isang malakas na tawa ang aking narinig mula sa pintuang bakal na nasa di kalayuan. Agad ako napalingon at naalala kong may bilin sa akin na huwag lumapit doon. Pero para bang hindi ko mapigilan ang aking sarili na lumapit dito. Lumapit ako ng dahan-dahan at nakita ko isang napakalaking kandado sa pintuan. Pero sa ibaba nito ay may maliit na bukasan na para bang lagusan. Nasakto lang ang kamay at siguro isang pinggan, parang isang Bartolina sa preso. Ang pintuang iyon ay medyo malinis na bakal, parang stainless steel. Lumud ako at balak ko sanang tignan ang nasa ibaba dahil may maliit din na kandado ito. Ngunit bago ko pa magawa yun, may narinig akong isang nakakapangilabot na boses parang babae. Sabi nito, "Naamoy ko, bigyan mo ko. Sige na." Paulit-ulit, pakiusap parang gutom na gutom. Ramdam kong babae yun. Tinanong ko siya kung alin doon ang gusto niya. At sumagot siya, "Basta, buksan mo. Naamoy ko." Kinilabutan ako, pero naawa rin. Sabi niya, "Pasok mo sa ibaba ng butas." Sabay yung mag-kick siya.
na para bang ito ay sabik na sabik. Sa totoo lang, awang-awa ako sa babae. Sa mga oras na iyon, iniisip ko na baka nabaliw na ang babae dahil nilak siya doon ng boss ko. Muli ako nagtungo sa ref kung saan ko nakita ang may foil na baka nandun ang pagkain niya sa pang-araw-araw. Nagtataka man kung bakit ang babae ay nakakulong. Hindi po ako nagdalawang isip na tulungan ito. Sa pagkuha ng pagkain, agad ko namang tinanggal ang foil para sana ay initin sa microwave oven. Nandahan-dahan kong tinanggal ang bagay na iyon sa pagkakabalot. Laking gulat ko nang tumambad sa akin ng isang fetus. Siguro mga 4 to 5 months ito sa pagkakatansya ko. Dahil may ulo na ito, may mata at mga kamay. Sa totoo lang, halos masuka ako sa nakita ko. At muli ko yung binalik sa pagkakabalot ito. Kahit nanginginig ang mga kamay at natataranta, dali-dali kong binuksan ang ref. Sa muli kong pagbukas ng ref, dito ay napagtanto ko na ang mga laman na aking nakita sa itaas ay hindi pala karne ng hayop, kundi mga putol-putol na parte ng tao. May nakita akong ulo kaya pala may buhok. Merong bibig, may tenga, at malaking hita ng tao. Nanginig ang aking buong katawan. Halos hindi ko na maisara ang ref sa kaba. Agad kong binalik ang foil at isinara ang ref. At sa totoo lang, parang hiwalay na ang kalwa ko sa aking katawan. Nagmamadali na ako at papalis na. Bigla ko narinig ang isang malakas na hampas sa pintuan. At narinig ko muli ang babae na nagsalta. "Iabot mo na. Gutom na ako. Bilisan mo na." Paulit-ulit niya itong sinasabi. Hindi ko na kinaya at tumakbo na ako pabalik sa aking locker. Mabuti na lang at hindi ko ito kinandado at mabilis ko nakuha ang aking mga gamit at tumakbo na mabilis papalabas ng restaurant. Gusto ko sanang hintayin si Jerome pero hindi ko na kinaya. Dito ay umuwi agad ako at tinext ang aking boss na si Howyu. Sinabi ko sa kanya na natapos ko ng mga inventaryo. Hindi ko rin alam kung kasabwat siya dito sa pag-iimpok ng karne ng tao sa ref. Sayang dahil napakabait pa naman ito sa akin. At iyan na rin ang huli kong message kay Howyu at binlock ko na rin ang number nito. Di na ako bumalik sa restaurant na yon. Lalo-lalo na hindi na rin ako napagpaalam kay Sir Renz. At tinext ko na rin si Jerome upang balaan ito na may kakaibang nilalang sa likod ng pintuan na bakal. Binanggit ko na rin na may laman ng tao sa ref na nakalak. Agad naman itong napatawag sa akin at ikinuwento ko ang lahat sa kanya. Kinilabutan siya at napagpasyahan niya na rin na huwag na rin bumalik. Baka daw siya ang gawing karne sa susunod. Dahil doon, nagkaroon ako ng matinding trauma. Gusto ko lang sanang i-report ito sa mga polis. Pero natakot akong balikan ako ng boss ko. Nanahimik na lang ako. Sa mga makakarinig nito na empleyado dati ng restaurant na iyon, alam nyo na kung anong restaurant ang tinutukoy ko. Sa ngayon ay sarado na ang restaurant na iyon ng huling pagdaan ko. Pero sa tingin ko, buhay pa ang nilalang na iyon. Hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin kung anong klaseng nilalang ang nasa likod ng pintuang bakal. Kung ito ba ay isang demonyo, aswang, o ito ba ay isang taong ahas na ginagawang pampaswerte sa negosyo. Makalipas ang ilang panahon, nakahanap na rin ako ng magandang OJT at naging matagumpay din ako doon sa huli. Nang ako ay nakapagtapos, inabsorb din ako ng hotel na aking pinag-OJT-han. Sa ngayon, isa na akong sous chef. Ulit ako si Romeo. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Ako nga pala si Claire. 25 taong gulang. Hindi ako naniniwala sa multo, sa sumpa o kahit sa mga gamit na sinasabing may espiritu. Pero may isang karanasan ako nung bata pa ako na hanggang ngayon hindi ko makalimutan. Ang tungkol sa manika ni tita.
Noong 11 taong gulang ako, iniwan ako ng mga magulang ko sa bahay ni Tita Rowena sa Pampanga. Magbabakasyon daw sila sa ibang bansa. 3 linggo akong mananatili sa lumang bahay ng tita ko. Tahimik ang lugar, malayo sa kapitbahay at puro antikong gamit ang laman ng bahay niya. Pero may isang bagay sa bahay ni tita na talagang hindi ko makakalimutan. Isang porcelain doll na nakadisplay sa lumang aparador sa may sala. Maputi ang muka, pula ang labi, at nakatingin sa'yo palagi kahit saan ka pumwesto. Taga-Europe yan, antique. Regalo pa sa akin ng nanay ko nung bata ako, sabi ni tita habang pinupunasan ng alikabok nito. Di ko alam kung bakit pero kinikilabutan ako sa manikang yun. Parang buhay. Sa gabi parang naririnig kong may kumakalusko sa sala. Kala ko pusa lang. Pero wala naman kaming alaga. Isang araw, paglabas ko ng kwarto ko, napatigil ako. Nasa harap ng pinto ko ang manika. Hindi ako makagalaw. Nisip ko na baka si titang naglagay. Pero nang tanungin ko siya, natawa lang siya at sinabing, siguro napalipat ko nang hindi ko namalayan. Pero nangyari ulit kinabukasan. Habang kumakain ako na almusal, napansin kong walang manika sa aparador. Pagbalik ko sa kwarto, nandun na naman ito. Sa may bintana ko, nakaharap sa labas. Tinanong ko si tita pero nanahimik lang siya. May mga bagay sa bahay na mas mabuting wag mo na lang pansinin, ang sabi niya. Habang seryosong nakatitig sa akin. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Paglingan ko, nandun ang manika sa may paanan ng kama ko. Tumili ako. Napasugod si tita sa kwarto. Bakit nandyan na naman yan? Ang sabi niya. Hindi ko alam kung para sa akin yun o para sa sarili niya. Kinabukasan, nagdesisyon si tita na ibalik ang manika sa isang lumang baul sa attic. Pinakpan niya pa ng humot. Hindi ko na dapat to nilabas, pasensya ka na Claire, sabi niya. Pero huli na ang lahat. Nang gabing yon, nagising ako sa kaluskos. At sa sulok ng kwarto, nakita ko ang manika. Nakaupo, nakangiti, at hawak ang suklay ko. Simula noon, hindi ko na nakita si tita na walang parang bula. Ako na lang ang natagpuan ng mga pulis. Nakaupo sa kama, tulala at yakap-yakap ang manika. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano o ano talaga ang meron sa manikang yun. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko siya nilipat, hindi ko siya nilapitan, at lalong hindi ako nagpakawala sa kanya. Kung sakaling makakita ka ng lumang manika na tila nakatitig sa'yo, tumingin ka ulit. Baka nasa likod mo na siya. Ako si Ruth, 33 taong gulang, Tubong Leyte. Bago lang ako dito sa Riyadh. 5 buwan pa lang bilang caregiver ng isang matandang Arabo. Malaki ang bahay nito at tahimik. Pero napansin kong palaging parang walang tao. Parang museo na malamig, hindi dahil sa aircon kundi dahil walang buhay. Kasama ko si Ate Nida. Matagal na siyang nagtatrabaho rito. Mabait siya pero tahimik. Palaging may sinasabi sa akin sa umpisa pa lang. Huwag kang masyadong mausisa. Trabaho lang tayo. Uwi, kain, tulog. Huwag mong hayaan na hilahin ka ng bahay. Akala ko
figurative lang yun. Pero habang tumatagal na ako rito, may mga bagay akong napapansin na hindi ko kayang itanggi. Una, tuwing 2:00 ng madaling araw, palaging may katok sa pinto ng kwarto ko. Pagbukas ko ng pinto, walang tao. Pero may bakas ng paa sa sahig. Maliit na parang bata. Basa minsan. Minsan maputik. Walang bata sa bahay. Wala ring bisita. Minsan, habang naglilinis ako sa kusina, may narinig akong boses. Mahina. Tila ba galing sa ilalim ng tiles o sa loob ng pader. Tita Rose, tulungan mo ako. Napatigil ako. Kinabukasan, tinanong ko si Ate Nida. Ate, may bata ba dito? Apo ng may-ari. Hindi siya agad sumagot. Pero nakita ko sa mata niya, may alam siya. Wala. Noon meron, pero matagal na yon. Huwag mo nalang pansinin kapag may naririnig ka. Naging madalas ang mga bulong. Minsan sa banyo, minsan habang natutulog ako. Parang may humihinga sa tabi ko. Minsan pa nga, parang may batang gumagapang sa ilalim ng kama. Nung hindi ko na kinaya, hinarap ko si Ate Nida. Hindi na to normal, ate. May naririnig akong bata. May nakikita ako minsan sa salamin na hindi ko alam kung totoo. Tahimik lang siya. Tapos dahan-dahan niyang sinabi, may Pinay na yaya dito noon. Iniwan niya sandali yung alaga niya para makipag-video call sa Pinas. Pagbalik niya, nawawala na yung bata. Natagpuan sa silong ng bahay, hindi na humihinga. Hindi ba siya kinasuhan? Hindi. Pero hindi na rin siya pinauwi. Nanlamig ang bato ko. Anong ibig mong sabihin? Tumingin lang si Ate Nida sa akin. Malungkot. Seryoso. Hanggang ngayon andito pa din siya. Ngayong gabi, saktong 2:00 na naman ng madaling araw may kumatok. Pero hindi lang isa. Parang 2, 3, sunod-sunod na. May narinig akong humahagik-hik mula sa ilalim ng kama. Sa kisame, may nakasulat. Hindi ko mabasa dahil naka-Arabic. Pero ang alam ko, nakita ko ang pangalan ko. Rose. Hindi ko man maintindihan ang ibang nakasulat pero ramdam ko sa sarili ko na parang sinasabi nitong ako na ang kasunod. Hindi ko na alam kung ano ang mangyayari sa akin dito. Kahit gusto kong umuwi, hawak ako ng kontrata. Kaya naisipan kong sumulat na lang dito para mag-iwan ng patunay na totoo ang istorya ko. Sa bawat sulok ng baryo, may lihim na hindi pa natutuklasan. At kung ikaw ay naglalakbay sa dilim, mag-ingat ka. Baka ikaw na ang susunod na kwento sa Baryo ng Lagim. Hanggang sa muli at sana'y makatulog ka pa.
Sana po huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-share ng aming kwento. May Facebook page at TikTok din kami. Sana ay masuportahan niyo rin. Maraming salamat.